Hello po mga boss, kumusta po kayo lahat? Ngayon mga boss, nandito na naman tayo sa silihan. Ang gagawin namin dito mga boss, maglilipat tanim na kami nitong aming mga punla at malalaki na. Hello po, kumusta po kayo mga bossing, mga viewers natin. Shout out po sa inyo lahat. Ito nga po ngayon at kami naglilipat tanim na nitong aming punlang silim, panigang. At medyo malaki na punla at naka-prepare naman na yung taniman. Nabutasan na yung plastic, pero meron pa rin nagbubutas, hindi natapos kahapon. Ito pala mga boss ang variety ng sili ha, na siling panigang. Ang variety nito, ito yung Mahika F1 ng United Genetic Seeds Company. So ayan, yan ang may gawa ng Mahika F1. Dito kasi sa lugar namin, dito sa Central Luzon, itong Mahika F1, isa ito sa kilala, sikat at hinahanap-hanap ng mga buyer na variety ng sili. Unang-una kasi ang bunga nito mahaba naman talaga, malalaki at talagang matindi rin siya mamunga. At medyo matibay ka sa bulukan yung bunga dahil yung balat niya medyo makapal. Maganda ito ngayon, maganda na pagkahanda ng bukid eh. Saka wala ka lang kasama dito. Wala na. Hoy, hindi ba yung magtatanim maganda? Ayan na. Sige, wala na naman. Ayan na kayo. So ito nga mga boss, tuloy-tuloy yung mga kasama natin na naglilipat tanim sila nitong sili. At ano lang ito sila, dalawa lang itong nagtatanim. Kaunti lang ito mga boss, ano lang ito, yung tatanim namin ito, nasa 2,500 seedlings lang yata ito. Ang ilalagay dito na punla kasi maliit na itong area, hindi naman siya ganong kalawakan din. Andal lang gumanda to, kung lang to, dalawang patabal to, maganda na to. Maganda yung pula eh. Saka maganda yung lupa. Paluwag ngayon ano? Saka maganda yung lupa. Maganda yung lupa. Maganda yung pagkanda lang ng lupa oh. Nako. Luy. Pero tatanim ka pa sa luy. Ganda nga ng punla, katigas ang katawan kahit mga ano. Ito naghahanap. Kamo naman ako dyan. So sa mga baguhan na gustong matuto magtanim ng sili at naghahanap ng mga video na step by step na pag-alaga ng sili, mga boss, dito lang kayo tumambay sa aking channel at dito nyo lang mapanood ang step by step na pag-alaga ng kahit anong sili. Kasi pare-pareho lang naman sili, pa rin naman sila. At kami lang po ang nag-upload ng video ng step by step mula pagpunla, pag-transplant, pagpataba hanggang sa pag-harvest at pag-spray ng mga insecticide at fungicide. So dito nyo lang mga boss mapanood dyan, kaya tambay lang kayo rito. At syempre mag-subscribe kayo mga boss para lahat ng video i-upload ko, updated kayo. Bagaman marami ako dyan mga boss mga video ng step by step na pag-alaga, kaso lang iba-ibang variety naman. So para sa mga baguhan, ang lapad mga boss ng kanal nito 30 cm, tapos ang lalim 20 cm lang lalim kasi mataas na ito area, kaya mababaw lang kanal. 30 by 20, 30 mga boss ang lapad ng kanal ang ginawa, tapos 20 cm yung lalim naman. Tapos ang lapad mga boss ng bed 2 meters ang lapad ng bed. Ayan. Tapos ang sunuran ng ang distansya ng bawat butas ng plastic na yan yung paglalagyan ng punla. Ano yan mga boss? 50 cm. Yan. Mula sa kabilang butas 50 cm. Tapos mula sa kabilang linya at papunta sa kabilang linya naman ng sili ng plastic mulch na yan 1 meter mga boss yan ang distansya. Kaya ano yan, 2 meters by 1 meters by 50 centimeters ang ginawang spacing.
So ayan sa mga boss natin, sakto lang mga boss yan sa siling panigang. Malaki na yung 2 meters, may daan ka na dyan sa gitna. Tapos dito naman sa may kanal kasi 1 meter lang yung distansya dyan ng bawat linya. So mag ano yan mga boss, magsasarado kasi yan pag lumaki na sili, pag umabot yan ng mga 90 days. So hindi na dyan pwedeng dumaan kasi mag-aabot-abot na sanga dyan. Sarado na yan mga boss. Walang daan dyan. Dito ka na sa gitna ng plat dadaan. Dyan no, sa may pagitan ng plastic mulch. So dyan ang daan ng taong mag-spray, mag-abono at mag-harvest. Pag sakaling dumating na yung pagkataon na mag-harvest na. So ayan mga boss sa mga baguhan na nangangapa pa, hindi alam kung ano ba tama sukat ng pagtatanim. So ito mga boss, may idea kayo makuha rito. Pero sa spacing mga boss, hindi ko naman sinasabi na ito talaga yung gayahin yung ginawa namin. So nasa sa inyo na rin yan, diskarte kung anong gusto yung lapad ng plat. Nasa inyo po yun mga boss. Depende sa area po at sa gusto ng farmers. So itong sa amin naman, ito lang yung angkop dito sa lupa na pinagtataniman namin. At saka yung spacing mga boss nakadepende po yan sa variety ng sili. Hindi kung sinabi ko na gano'n yun na yung tama. Nasa sa inyo mga boss yan kung gayahin nyo sa amin sa video o gumawa kayo sarili nyo diskarte. Nasa inyo na po mga boss yan. Kung ano yung gusto yung spacing. Yung iba pwede gagawin yan 3 meters yung lapad ng plat. Pwede rin gawin 40 cm ang distansya ng bawat puno. At dyan sa pagitan ng kanal pwede rin gumawa dyan ng 1 meter and a half. Depende mga boss sa variety at sa diskarte ng farmers na mag-alaga kung ano yung type niya. Kasi minsan kasi kung talagang sobrang masinsin naman yung tanim at dikit-dikit, minsan naging sanhi rin ng mahirap mag-control ng mga insekto. At saka yung pagka tumatama yung lapnos, mahirap siya kontrolin kasi yung pag-spray mahirap. So nakadepende mga boss. Pero itong ngayon na ginawa namin itong spacing, ito na yung karaniwan na ito na pwedeng gayahin ng baguhan at pwede rin gayahin ng mga datihan na magsasaka. Nasa inyo mga boss kung ano yung type ninyo. Ngayon yung lalim naman ng kanal, nakadepende pa rin mga boss yan sa area na pagtataniman ninyo. Kasi ito kaya mababaw lang ang ginawang kanal dahil itong area mataas ito mga bossing. Kahit mag-uulan hindi ito siya matutubigan. Ang tubig dito tuloy-tuloy lang palabas. Kaya hindi na siya masyado nilaliman yung kanal dahil nga yung lugar mataas naman. Pero sa ibang area tulad doon sa amin sa lowland doon medyo malalim yung kanal doon. Kasi 30 cm yung ginawa kong lalim ng kanal doon sa lowland. Dahil medyo mababa nga. Hinabol ko naman doon nalaliman ang kanal para tumaas yung ibabaw naman ng plat. Para yung puno ng sili hindi mababad sa tubig pagka ulan ng ulan. So ito naman dahil nga mataas naman siya, upland naman ito. Okay lang na kahit medyo mababaw yung kanal. Mahalaga lang, meron lang dadalaw yan yung tubig pagka ulan ng ulan. At saka mahalaga pa dyan yung pag dumating yung pagkakataon na mainit ng panahon, hindi na umuulan. So ang pagpapatubig madali magpatubig, hindi siya mahirap patubigan, maginhawa. Lalo na ito yung lupa dito buwagang masyado. Ang tubig dito mahirap siya paalsahin sa ibabaw. Lalo pa may plastic mulch, hindi siya basta-basta mabasa ang puno niyan. Kailangan talaga yung tubig paangatin mo sa ibabaw ng plat para yung puno ng sili mabasa. So yan mga boss, kaya nakadepende sa sa area na pagtataniman nyo, yung lalim ng kanal at yung lapad. So kami naman hindi kami gumagawa ng malapad na kanal kasi nga yan, mahirap patubigan pagka dumating yung pagkakataon na pag mainit ng panahon medyo mahirap patubigan. Kaya hindi namin nilaliman yung kanal dahil mataas naman yung area. Pakiabot mo ngayon yung fungicide na gagamitin. Ito mga boss yung Dieten M45 na fungicide, Mancozeb. So magdidilig sila mga boss sa sili na bagong lipatanim. So pinahaluan ko ng fungicide yung tubig. Walang mga boss walang pataba na halo yan wala yan pataba. Tubig lang yan. Ihaluan ko ng 2 kutsarang Dieten M45 yung isang balding tubig. At yun ang idilig sa punla na bagong lipatanim. Kasi itong area ito mga boss, last year yung sili dito tanim nung bandang huli na
tinamaan din ng lapnos kasi nga yung nag-alaga siyempre kung minsan yung iba natin mga kasama napapabayaan din yung tanim nila, hindi nila naasikaso ng wasto, kaya tinamaan ng lapnos yung sili dito last year. Pero matagal siya bago naman tamaan, kumbaga sulit na rin, kumita rin sila bago tinamaan, kaya possible na mayroon pa itong punggos. Kaya pinahaluan ko sa kanila ng Biotin M45 yung tubig na pandilig sa seedlings na bagong lipatanim. So yan mga boss, hanggang dito muna ako mga boss. Abangan nyo lang ang mga next update ito at iba pang video i-upload ko. Bye bye muna mga boss, bye bye. Abangan ang next video.